Habang abala ang Amerika sa pagpapahina sa kakayahang militar ng Iran, may isa namang bansa na inaakusahang tahimik na nagpapalakas sa kanila. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang mga ulat na nagsasabing daang-daang Chinese-made air defense missile daw ang posibleng maipadala sa Iran sa mga susunod na araw. Bukod pa dyan, lumalabas din ang mga impormasyon na hindi lamang ang China ang di umano'y nagbibigay ng suporta sa kanila. Nadadawit na rin pati ang Russia, ang India at maging ang Pakistan sa mga usaping may kaugnayan sa pagpapalakas sa kakayahan ng Iran. Dahil dito, mabilis na kumilos ang Estados Unidos. Sunod-sunod ang pagpapataw nila ng mga sanctions laban sa mga kumpanyang pinaghihinalaang tumutulong sa Iran sa pagkuha ng mga armas at kagamitang militar. Kasabay nito, lalo ring tumitindi ang pangamba na habang dumadami ang mga bansang nasasangkot, lalo ding lumalawak ang saklaw ng digmaan sa West Asia. At bukod sa lalo pang umiinit na digmaan, lalo ring pinag-iigting ang manhunt laban sa nagtatagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Sinakop na ng US at Israel ang buong cyber network ng Iran para lang mahanap siya. Pero nasan nga ba si Mojtaba? At ano na ang development ng paghahanap sa nawawalang leader? Totoo bang may paparating na daan-daang Chinese-made missiles para sa Iran? At kung mangyayari nga ito, sapat ba ang mga bagong armas na ito para baguhin ang takbo ng digmaan? Sapat din ba ito para tapatan ng Iran ang kapangyarihan ng Estados Unidos? Yan ang ating tatalakayin sa videong ito. At bago tayo mag-umpisa, baka po pwedeng pa-request ng inyong like. Malaking tulong po ito sa ating mga researchers. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kalat na ngayon ang mga balita na magpapadala ang China sa Iran ng mga dagdag na armas para lalo pang palakasin ang kanilang puwersa laban sa Amerika. Ayon sa mga balitang ito, tatanggap daw ang Iran ng daan-daang mga Chinese-made air defense missile sa mga susunod na araw. Inaasahan pa nga na ito na ang pinakamalaking shipment ng mga armas para sa Iran simula nang magsimula ang gera ng Iran at US. Kung babasahin natin ang balitang ito na inilabas ng Reuters, daang-daang MANPADS o Portable Air Defense System na nagkakahalaga ng $70 hanggang $80 million ang pinag-uusapan sa shipment na ito. Ang package na ito ay binubuo ng 300 hanggang 400 MANPADS na may model na QW12 at FN16. Ang deal na ito ay idinaan daw sa isang kumpanya na nakabase sa Hong Kong na tumatayong intermediary sa kasunduan ng China at Iran, ang Zhongqing Baoxiang International Investment. Pero alam nyo ba na kahit putok na ang balitang ito, pilit pa ring idinideny ng China na may ganitong kasunduan sila sa Iran? Ito ang sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning. 这个问题我们已经多次阐明了立场，有关报道不符合事实，毫无根据。中方发挥的始终是促和止战的作用。 Pero ang tanong, ano nga ba ang kayang gawin ng mga manpads na ito? Gaano ito kadelikado sa mga fighter jets na nagpapakawala ng bomba sa Iran? Ang nakikita ninyo ay isang fighter jet ng Amerika na kung tawagin ay FA-18 Super Hornet. Nagsasagawa ito ng isang low-level strafing run sa katimugang bahagi ng Iran. Kung mapapansin ninyo ay umuusok ang likuran nito. Hindi pa maliwanag kung anong dahilan at bakit ito umuusok. Pero marami ang nagsasabi na isang taong nasa lupa ang nagpakawala ng missile gamit ang isang shoulder-fired missile system o MANPADS. Delikado na ang sitwasyon ng jet fighter na ito. Pero mabuti na lang ayon sa ulat, nakapagmaniobra pa daw ang piloto at nagawa nitong makaligtas. Ganyan ang panganib na kayang ihatid ng mga MANPADS laban sa mga eroplano ng kalaban. At inaasahan na daan-daang ganitong armas ang ipapadala ng China para sa Iran. Pero kung totoo man na may paparating na mga MANPADS sa Iran, saan kaya nila ito gagamitin? Well, ayon sa mga sources,
Pupunuin daw ng Iran ng mga miyembro ng IRGC ang buong Strait of Hormuz at ipapagamit sa kanila ang mga manpads na ito. Para nang sa gayon daw ay lalong maging mapanganib ang strait hanggang sa mapilitan na lang daw na umatras ang US dahil sa laki ng pinsala at gastos na pwedeng mangyari sa plano ng Iran. Wala man daw kasing nuclear weapon ngayon ng Iran, ang mismong Strait of Hormuz ang itinuturing nilang pinakamalakas na armas na halos katumbas na rin daw ng nuclear weapon. Mabisa daw ito para i-hostage ang ekonomiya ng mundo at pasunurin ang US sa kanilang kagustuhan. Bukod sa balitang patuloy na itinatanggi ng China, nadadawit din pati ang bansang Pakistan sa isyong ito dahil ang sabi sa mga ulat, sa Pakistan daw idadaan ang mga missile shipment papuntang Iran. Marami tuloy ang nagugulat dahil alam naman ng buong mundo na ang Pakistan ang siyang pangunahing mediator para mahinto na ang giyera ng Iran at US. Pero ngayon, bakit lumulutang ang pangalan ng kanilang bansa sa mga gagamitin para lalo pang armasan ang Iran upang makapagpatuloy ito sa digmaan? Sa una, ililipad daw ang mga kargamento mula sa Urumqi Airport sa Xinjiang Province sa China and then dadalin ito papuntang Pakistan. At mula Pakistan, ibabiyahe ito sa lupa papuntang Iran. Agad namang naghugas kamay ang Pakistan sa isyong ito. Ayon sa Inter-Service Public Relation, ang media ng Pakistan Army, wala daw katotohanan ang balitang ito at wala itong basihan. Dahil sa mga balitang ito, hindi na iwasan ni Pangulong Donald Trump na madismaya sa ginagawa ng China. Lalo't nangako si Pangulong Xi Jinping kay Pangulong Trump noong bumisita ito sa Beijing na hindi sila magbibigay ng armas sa Iran. At sa isang interview, nagbabala na nga si Pangulong Trump sa China. Sabi ni Trump, nadi-disappoint siya sa kanyang nalaman. Marami tuloy ang nag-iisip na posibleng isa ito sa mga magiging dahilan upang lalong maging tensyonado ang relasyon ng US at China. President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Kung totoo man na magpapadala ng mga manpads ang China papunta sa Iran, ang pinakamalaking tanong dyan, paano nga ba maiiwasan ang panganib na dulot ng mga armas na ito? Ang sagot ay depende sa kung gaano katibay ang mga makina na ginagawa para sa mga fighter jet. Kahit na batamaan ng mga missile mula sa isang manpads ang isang jet, kung matibay naman ang makina nito, posibleng makatakas pa rin ang piloto at makabalik sa base bago tuluyang may mangyaring masama sa kanya. Pero maliban sa mga portable air defense missile, nauna na rin naibalita ng Reuters na malapit na rin daw ma-close deal ng Iran ang isa pang kasunduan sa China para naman sa mga anti-ship cruise missiles. Marami sa mga eksperto ang naniniwala na hindi lamang mga armas ang nagiging ambag ng China para sa Iran. Sa loob ng mahabang panahon kasi, matagal nang pinag-aaralan ng Iran ang mga teknolohiya ng Chinese missiles, habang ang Beijing naman ay nanonood kung paano itong ginagamit ng Iran sa mga makabagong digmaan. At maliban sa China, nag-aambag din ang Russia ng mga expertise para sa Iran. Kaya naman, nag-utos na si Pangulong Donald Trump ng mga panibagong sanctions laban sa Russia at China dahil sa pagbebenta ng mga ito ng mga armas para sa Iran. Pero hindi lang ang dalawang bansang ito ang pinatamaan ng mga sanctions. Damay din pati ang bansang India na napag-alamang nagbebenta rin ng armas sa Iran. Dahil sa patuloy na suporta ng mga bansang ito, batid na ngayon ng marami kung bakit tila malakas pa rin ang loob ng Iran na palakasin ang kanilang air defense laban sa mga pag-atake ng US. Damay din sa mga sanksyon ang isang kumpanyang nakabase sa India, ang Guys Travel and Logistic Private Limited. Dahil yan sa pagbibigay nila ng suporta sa Mahan Air na isang Iranian airline company na konektado sa IRGC. Ayon sa US Treasury Department, tumutulong din ang kumpanyang ito sa pagpapadala ng mga tauhan, pagpapadali ng kalakalan para sa militar, at pagsuporta sa paglilipat ng mga drone at iba pang sandata. Damay din ang ilang mga kumpanyang Chino at Ruso, gaya ng Shanghai Wings International Logistics, Shanghai Elite International Travel, at Air Cargo Pro Limited ng Russia. Lahat ng kanilang assets na nasa US ay naka-freeze na ngayon dahil sa sanctions. Bawal na ring makapagnegosasyon sa mga nasabing kumpanyang ito
ang anumang kumpanyang Amerikano o mga kaalyado nila dahil kung hindi, posible silang madamay sa sanctions ng Amerika. Isa rin ito sa mga dahilan para sabihing malayo pang matapos ang nagaganap na digmaan sa West Asia. Malabo din na makabuo ng peace deal bago dumating ang midterm elections sa Amerika sa buwan ng Nobyembre. Sabi pa ng IRGC, sisikapin daw nilang hindi magkaroon ng peace deal gaya ng inaasahan ni Pangulong Donald Trump. Kaya naman, isa na lang ang nakikitang paraan para kay Trump kung gusto talaga niyang matapos na ang gerang ito. At yun ay ang durugin ng husto ang IRGC. Pag natunaw na ang organisasyong ito, tuluyan na ring mabubuwag ang rehimen at posible na ang regime change sa Iran. At speaking of pagpapabagsak sa IRGC at regime change sa Iran, matindi ang ginagawa ng US at Israel ngayon sa manhunt operation laban sa Iranian Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei. One of the world's most advanced spy agencies, the CIA and Mossad, are chasing a man they just cannot find. Despite cutting-edge surveillance, the search for Iran's supreme leader, Mojtaba Khamenei, has reportedly turned into a quest where technology is falling short and human intelligence is taking the center stage. Nagpakawala na ng mga espiya sa Iran para tuntunin at alamin ang tunay na pinagtataguan nito. Bukod dyan, ang sabi pa sa mga report, ginagamit na rin ngayon ng CIA at Mossad ang halos lahat ng mga makabagong teknolohiyang nasa kanilang arsenal, kabilang na ang mga satellite, mga drones at artificial intelligence at iba pang surveillance system para mahanap si Mojtaba, pero tila magpahanggang ngayon para pa rin silang naghahanap sa wala. Ayon sa report ng The UK Times, meron daw mga CIA at Mossad agents na naniniwalang tuluyan ng naglaho sa radar si Mojtaba. Ibig sabihin, posibleng hindi na siya gumagamit ng kahit anong gadget gaya ng cellphone or laptop. Sa halip ay nakikipag-ugnayan na lang siya sa tulong ng isang human courier o mensahero, isang taong personal na naghahatid ng kanyang mga mensahe sa mga opisyalis ng rehimen. Isang version ng larong Chinese Whispers. Batay pa sa The UK Times, matagumpay na napasok na ng Mossad at CIA ang buong surveillance network ng Iran at kontrolado na rin daw nila ang mga traffic camera sa Tehran. Bawat sasakyan sa Iran ay kayang-kayang manmanan gamit ang mga satellite. Bantay sarado din ang lahat ng kilos at galaw ng bawat isang opisyal sa Iran. Maging ang mga internet tower sa buong bansa ay nasasagap na rin ng kanilang surveillance system. At ang mga cellphone, patuloy na ring tinatrack gamit ang mga geolocation technology. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, wala pa ring bakas ni Mojtaba Khamenei. Marami ang nagsasabi na patay na si Mojtaba. Pero sa tuwing may mga sulat na babasahin sa media na mula daw sa kanya, pilit na ipinapakita ng Iran na buhay pa ang kanilang bagong supreme leader. At iyan ang nais ng Mossad at CIA na malaman kung ano ba talaga ang buong katotohanan. Dahil dito, sinusubukan naman ngayon ng mga intel na pasukin ang human courier at malaman kung sino-sino ang involved sa paghahatid ng mga sulat ng supreme leader. Posibleng isa sa mga ito ay makumbinsi nilang mag-traitor kapag inoferan ng napakalaking halaga. Ganito din kasi ang ginawa ng CIA kung bakit natuntun nila noon ang leader ng Al-Qaeda na si Osama Bin Laden. Kung saan natuntun nila ang pinagkakatiwalaang courier ni Osama. Naging importante ang naturang courier at ito ang nagdala sa mga Amerikano sa mismong kinaroroonan ng leader ng Al-Qaeda. Mahigit 1 kilometro lang pala ang layo mula sa Pakistan Military Academy. Ngayon, nais ulitin ng Amerika ang tagumpay na yon. Oo nga't pwedeng patayin ang mga gadget, pwedeng isara ang mga signal, pero hindi pwedeng patayin ang ugnayan ng mga tao. Kaya habang patuloy na inilalatag ng CIA at Mossad ang kanilang mga espiya sa Iran, habang buhay ding mabubuhay si Mojtaba sa pagdududa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-like sa videong ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button sa baba at yung bell na lalabas. At kung meron ka namang tanong, pwede mo kaming bisitahin sa aming Facebook account, The Blessed Reader. Always take care, kabayan!